Masisikmura mo kaya kung ang sangkalang pagtatadtara ng karneng iyong pinamili ay nangingitim at mayroong masangsang na amoy. Ito ang sitwasyon ng 25 sangkalan na nakumpiska ng Public Order and Safety Division katuwang ang Sanitary Division ng City Health Services Office sa ilang stall sa Baguio City Public Market ilang araw bago magpasko. It's a sanitary issue po, no? You would have seen the pictures of our post, talaga pong overuse na yung sangkalan. At according to CVAO, tsaka ng ating sanitation inspectors ay talagang parang puno-puno na siya ng bacteria. Ang mga sangkalan kasi if simula pa lang mataas sila yung mga kinonfiscate natin maliliit na, ibig sabihin naubos na talaga. They've been used for a long time already. May mga amoy na rin sila. Dapat amoy pa rin siya, parang kahoy pa rin. Kasi pag in-scrape mo naman yan, lalabas yung bagong layer na hindi pa siya na-infest ng bacteria. Dapat ganun ang itsura lagi. Bukod sa sakit na maaaring makuha sa paggamit ng mga maruruming sangkalan, direktang paglabag din ito sa Section 23 ng Presidential Decree No. 856 o Sanitary Code of the Philippines. Maraming klaseng sakit ang pwedeng makuha ron dahil marami ng bacteria yung chopping board nila at saka karamihan pa mga kahoy yung iba. Kaya dapat palitan na talaga. Nauna nang inihayag ng Department of Health Cordillera na may nakitang pagtaas sa ilang kaso ng food and waterborne illnesses sa rehiyon. Kabilang na riyan ang cholera na may 14 na kaso mula sa nooy 12. Typhoid fever na may 3,119 na kaso, mas mataas sa nooy 3,038 na kaso. Aminado naman ang vendor na si Marisa na may ilang vendors nga na may marumi na sangkalan. Dito mismo. Hindi ko ma-pinpoint pero may mga nahuli sila dito. Kinukuskusan nila yan. Bago gamitin. Bago kami umuwi, kinukuskusan tapos binabras namin ng gabi. Kaya naman si Rogeline, bukod sa kalidad ng karne, tinitiyak rin niyang sa malinis lamang na stall, bibili. Siyempre, mahirap na mamaya ma-food contaminate tayo, di ba? Mahirap na yung gano'n. So, pag gano'n, siyempre pipiliin din. Hindi bibili pag mga gano'n. Medyo talagang madumi na, at least voluntary na nilang palitan sana. Hindi na kinakailangan pang sabihan sila uli kasi dapat alam nila yun at nag-attend naman sila ng Food Handlers Orientation Seminar dito sa Health Services Office at Alonso. Pag nagre-renew sila ng health certificate at working permits nila. Sa ngayon, puspusan ang pag-iinspeksyon ng Sanitary Division ng City Health Services Office sa mga establishmento para matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.